Marami tayong hindi malilimutang pangyayari sa buhay natin. Masaya man o malungkot, o gusto na nating ibaon sa limot. Pero yun sa akin ay nandoon sa gustong makalimot na lang. Hindi kasi masaya o malungkot ang kwentong ibabahagi ko sa inyo na karanasan ko sa buhay na matagal ng panahon ang nakalipas. Hindi kasi ito pangkaraniwang karanasan at tungkol ito sa mga aswang. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon sa inyong munting programa. Ako nga po pala si Melanie o Melay for short. By the way, totoo ko pong pangalan yan. Pero ang eksaktong lugar at yung ibang mababanggit kong pangalan dito sa kwento ay hindi nila totoong pangalan. Ang buhay namin noon ay masasabi kong nakakaraos naman sa buhay. Hindi naman ganoon kagandahan ng bahay namin. Nung mga panahon kasing ito, nung dalaga pa ako, usong-uso sa probinsya namin yung mga bahay na gawa sa sawali at kahoy ng kawayan. Halos lahat ng mga bahay sa amin ganyan. At iilan lang talaga noon ng mga bahay na konkreto ang mga pundasyon. May ilan kasi na kahit kaya naman nilang magpagawa ng konkretong bahay, ay mas pinipili nila na kawayan at sawali ang bahay. Kasi nga simple lang talaga ang buhay noon. August 25, 2010, inutusan ako ng nanay kong bumili ng mga gulay sa palengke. Isasahog sa lutong pakbet na uulamin namin sa tanghalian. Nung nasa palengke na ako, nakarating ako doon mga alas 9 na ng umaga. Wala nang masyadong tao sa mga ganitong oras. Pero ang kinababahala ko ay baka hindi ko na mabili yung karamihan sa gulay na pinabibili sa akin ni nanay. Dahil yung palengke malapit sa amin, dalawa lang yung tindahan ng mga gulay. Karamihan doon mga nagtitinda ng karne at isda. Nagbibilang pa ako noon ng mga barya sa pitaka ko nang marating ko yung unang tindahan ng gulay. Napatigil ako sa ginagawa ko dahil naririnig ko na parang may alitan sa pagitan ng tindero at saka isa-isang alin na bumibili noon dahil malakas yung boses nila habang nag-uusap. Yun pala, Pipe yung alin na bumibili noon at hindi siya maintindihan ng tindero kahit na minomostra na ng ali yung gusto niyang sabihin gamit yung mga kamay niya. Sumingit na ako nun sa usapan nila at tinanong ko yung lalaki. Sabi niya, meron naman daw dala yung alin na papel na nakasulat doon, yung bibili niya. Pero yung huling nakasulat doon ay hindi daw talaga niya maintindihan. Binigay niya sa akin yung papel sa pagbabakas sakaling mabasa ko ito at nung makita ko ngayon, napakahirap intindihin ng sulat ng ali. Na parang sulat ng doktor o mas grabe pa doon. Inabot ko sa kanya yung papel at pagkaabot ko noon, napasabi yung tendero na sasabihin niya na lang daw na nabasa niya na daw yon at wala sila nung gulay na nakasulat doon. Ganun na lang daw ang gagawin niya. Ako naman naawa noon sa Pipeng Ali kasi yung gusto niyang bilhin hindi na niya mabibili. Baka hindi na niya maluto yung ulam na lulutuin niya. Napasabi ako noon sa isip ko. Hindi naman siya mukhang gusgusin. Mas maganda pa nga yung suot niyang damit sa akin at branded pa nga yun. Mukha nga nakakaluwag sa buhay yung Pipeng Ali. Payat lang ito, pero may katangkaran. Maliit ang buhok at parang nasa edad 50 pataas na. Pag-alis ng Ali, nagtawanan yung tendero at yung iba pang nasa loob ng tindahan ng gulay. At napagalaman kong madalas daw bumibili sa kanila yung Pipeng Ali. Ang sisti daw ay lagi daw itong may dalang papel at doon nakasulat yung bibilin niya. Pero may pagkakataon daw na hindi nila maintindihan yung sulat nito. Habang hinihintay ko noon yung sukli ko, napansin ko yung papel kanina ng ali. Iniwan lang niya doon, nakapatong sa taas ng mga kamatis. Kinuha ko yon at sinubukan kong intindihin yung sulat. Nanlaki yung mga mata ko nung nabasa ko yun at maintindihan. Cornstarch po pala yung nakasulat doon. Kaya pala hindi namin nakuha noong unang beses naming binasa yon kasi gulay yung nasa isip namin. Namangha naman sa akin yung tindero at sinabing ang galing ko daw.
paano ko daw nabasa yon nung sinabi ko sa kanya yon. Tinanong ko naman siya nun kung may tinda sila nun. Sabi naman niya, meron daw. Kaya binili ko yon kasi balak kong habulin yung ali. Wala pa namang 5 minuto ako noong mabili ko yung mga pinabili sa akin ni nanay. Nagmadali ako noong tumungo sa sakayan ng tricycle kasi alam kong doon ko maaabutan at makikita yung ali kasi doon ang tanging labasan sa palengke. Hindi pa ako nakakalabas sa palengke, nakita ko na agad yung ali at nakita ko siyang maraming bitbit na pinamili habang naglalakad ito na parang nag-monthly grocery ito. Hindi pa ako nakakalapit sa kanya ay lumingon sa akin yung ali at kumuway naman ako at nagsenyas sa kanya na huminto. Huminto naman siya at tinintay akong makalapit. Pagkalapit ko, agad kong inabot yung isang plastic ng cornstarch at talaga namang nakita kong umaliwalas yung mukha niya at tumawa pa nga ito nang ibigay ko sa kanya yon. Sumenyas siya noon nang hindi ko maintindihan pero alam kong salamat yung gusto niyang sabihin at ipahiwatig. Ako naman, tumatawa na lang at tumatango kahit hindi ko naman naiintindihan. Maya-maya lang ay may kinuha siya noon sa mga plastic na pinamili niya at kinuha niya doon yung 5 piraso ng tilapia na binili niya din siguro sa palengke at binigay niya sa akin yun. Tumanggi naman ako pero pinilit niya ako kaya kinuha ko na din. Dahil isang plastic lang naman yung dala ko at magaan lang naman yun, tinulungan ko na po yung ali na bitbitin pa yung mga ibang mga pinamili niya kasi yung iba doon halata ko mabigat na. Nung palabas na kami ng palengke, nakasunod lang ako sa kanya at hinihintay ko siyang magtawag ng mga nakaparadang tricycle sa labas. Pero lumiko kami doon sa gilid ng palengke, kaya pala doon nakaparada yung kotse ng ali. Dito na lang po ako manang, mauuna na po ako. Sabi ko at ibinigay ko sa kanya yung mga pinimili niya na binuhat ko kanina. Pinigilan naman niya ako at nagsenya siya sa akin na wag muna akong umalis at pinapasok niya ako sa loob ng kotse. Maya-maya lang ay bumukas yung driver side ng window ng kotse at nakita ko ang lalaking nasa loob nun na nakasalamin na siya pala ang driver ng Pipeng Ali. Iha, sumakay ka na daw at ihahatid kita ng amo ko. Wika ng driver. Noong mga oras na yun ay wala na akong nagawa kasi nakakahiya naman tanggihan yung alok ng 2 mag-amo kaya pumasok na agad ako ng kotse. Maya-maya pa ay napansin ko na sumenyas na naman yung Pipeng Ali sa driver nito at walang kahirap-hirap naman na naiintindihan ng manong driver yung bawat senyas sa kanya ng amo nito na sa tingin ko matagal na sigurong katiwala siya nito kaya nakabisado na niya yung mga gustong sabihin sa kanya ng amo niya. Dito na lang po ako. Yung bahay ko po yung sa tapat po ng waiting shed na yan. Sabi ko at huminto naman ng kotse. Kinuha ko na agad yung dala kong pinamili at nagpasalamat ako bago ako bumaba ng kotse. Paglabas ko ay narinig ko na tinawag ako ng manong driver kanina. Pagkarinig ko nun ay lumapit naman ako sa kanya. Ano po yun? Tanong ko paglapit ko sa kanya. Sabi ng amo ko, gusto ka daw niyang kuning katulong niya. Payag ka daw ba iha? Kasi nababaitan daw siya sa'yo. Alam mo, ngayon lang nangyari ito sa talambuhay kong naninilbihan sa kanya na kumuha siya ng katulong. Ano iha, payag ka daw ba? Sabi nito. Ganun po ba? Payag naman po ako pero itatanong ko po muna sa mga magulang ko. Baka kasi hindi nila ako payagan. Sagot ko naman. Pagkasabi ko noon ay inabutan muli ako ng lalaki ng isang papel pero hindi ko agad binasa yon. Pagkatapos ay umalis na sila. Habang papasok ako ng bahay ay naisipan kong basahin yon. Nakalagay doon yung address ng bahay nila at contact number at sa pinakadulo ng sulat nakalagay yung sweldo ko sa 1 buwan. Nanlaki talaga yung mga mata ko nung makita ko yun. Napatakbo talaga ako sa amin para sabihin yun sa nanay ko. Ang nakalagay na halaga doon na sweldo ko sa 1 buwan ay nasa 20,000 na noong mga panahong ito ay napakalaking halaga na nun.
Pumayag naman yung nanay at tatay ko na mamasukan sa Pipeng Alley na nakilala ko lang sa palengke. Pero likas na sa mga magulang ang mag-alala sa kanilang anak. Kahit kasi payag sila ay naglalaro pa rin sa isip nila na mag-alala sa akin kasi nakilala ko lang naman yung alley sa palengke. Parang ang bilis daw ng pangyayari at isa lang ang naging payo nila sa akin na lagi akong mag-iingat doon. Mga giliw kong tagapakinig, hindi na bago sa probinsya namin ang paniniwala at kasabihan sa mga nilalang na aswang. Bata pa lang ako ay lagi ko nang naririnig yan at ang laging ginagawang panakot sa amin noon ng aming mga magulang kapag matigas ang ulo namin. Pero kahit ngayon na may edad na ako ay takot pa rin ako sa mga nilalang na ito kaysa sa mga multo. Mas pinaniniwalaan ko pa nga may aswang kaysa sa multo. Ang sabi nga nila, huwag kang matakot sa patay, matakot ka sa buhay. Lumipas ang 2 araw na preparasyon ko at para pag-isipang mabuti ang desisyon kong ito, napagdesisyonan ko na tumuloy na at mamasukan sa Pipeng Alley na nakilala ko sa palengke bilang isang katulong. Nga pala mga giliw kong tagapakinig, nakalimutan kong sabihin. Pamamalengke at pagluluto lang pala ang magiging trabaho ko doon. Yun lang at wala nang iba pa. Nakasaad din pala yun sa papel na binigay nila sa akin noon. So ayun na nga. Unang araw ko sa trabaho, yun ay nalaman ko ang pangalan ng Pipeng Alley na nagpasok sa akin doon at ang magiging amo ko na. Pati ang nag-iisa nitong kasama sa bahay na siyang driver naman ito. Itago na lang natin sila sa pangalang Ellen at Roger naman yung driver. Hindi naman naging mahirap yung komunikasyon namin sa pagitan namin ni Aling Ellen dahil si Kuya Roger ang laging nagtatranslate noon sa akin. Pagdating ko doon, si Kuya Roger ang naglibot sa akin noon sa malamansyon na bahay ni Ate Ellen. Pero nang mga oras na yun ay gising na si Ate Ellen. Nasa loob lang ito ng kusina at hinihintay ako. Napakaganda ng bahay nila. Sobrang laki. Kahit yung bakuran nila malaki din. Si Ate Ellen lang ang nakatira doon kasama nga si Kuya Roger. Habang naglilibot kami noon ay naikwento sa akin ni Kuya Roger na may pamilya naman daw itong si Ate Ellen. Pero may kanya-kanya ng pamilya ang mga anak nito at sila rin ang nangangalaga sa mga negosyo nila. Dahil nga hindi na nila matutukan ng nanay nila, nagdesisyon ng mga ito na ibili na lang siya ng bahay at kumuha ng mag-aalaga sa kanya. Ngunit binibisita di umano sila nito. Hindi lang sa walang kakayanang magsalita ang kapansanan ni Ate Ellen, meron pa umano itong kakaibang sakit na hindi din daw alam nitong si Kuya Roger. Kaya di umano nilayuan siya ng mga anak niya. Ang sakit na yon ni Ate Helen ay hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Nang mga araw na yon, sinabihan ako ni Kuya Roger na mamili daw ako ng gulay sa palengke. At pagkatapos binigyan din ako nito ng papel na nakasulat doon. Sa pagkakaalam ko nang mabasa ko yung mga rekados doon, ay parang magluluto ako ng sinigang. Pero pinayuhan muli ako ni Kuya Roger na kung ano lang ang nakalagay sa rekados sa papel na yun lang daw ang bibilin ko at gagamitin sa pagluluto. Wag na wag ko daw yun makakaligtaan kahit anong mangyari. Noong una, hindi naman ako nagtaka. Pero pagbalik ko at magluluto na ako, napakaraming kulang na sangkap. Walang asin at wala ring mga pampalasa. Kung iisipin parang ilalaga ko lang yung mga gulay at karne. Maya-maya pumasok si Ate Ellen para ibigay sa akin yung karne na ilalagay ko sa lulutuin kong sinigang. Pagkaabot niya sa akin nun, ay gustong gusto ko siyang tanungin kung bakit ayaw niya ng pampalasa sa mga nilulutong ulam ko. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang yun. Isa pa, mahihirapan din akong kausapin siya. Nakalagay yung mga karne sa malaking puting plastic na may dugo-dugo pa na parang kakakatay lang nun. Kumbaga parang kakakuha lang nun tapos nirekta na agad sa plastic. At napakalansa nun na napatakip ako ng bibig ko gamit yung damit ko. Sinenyasan niya ako nun na ilagay ko daw yung ibang mga karne sa refrigerator
kasi sobra yung binigay niya sa akin. Maya-maya lang ay napansin ko na siya na lang ang gumawa nun. Siya yung pumili ng karne. Yung kinuha niyang karne na isasahog ko sa sinigang ay nilagay niya sa isang malaking plastic na Tupperware. Pagkatapos inabot niya sa akin yun. Pag-abot niya nun sa akin, umalis na siya ng kusina. Pero nung tignan ko yung Tupperware, meron dong nakalagay na malaking atay. Dalawa pa nga yun at buo-buo pa at sariwang-sariwa pa nga yun. Kaya naman hinabol ko siya ng sigaw. Nakakaintindi naman siya ng mga normal na salita. Kaya naman tinanong ko agad siya kung pati ba yung atay ilalagay ko, at ang sagot niya sa akin, tumango siya. Pagkatapos umalis na siya. Ha? Sinigang? Lalagyan ko ng atay? Napasabi na lang ako sa isip ko. Kasi hindi ko na yun sinabi kay Ate Helen. Baka isipin niya nagrereklamo ako at pinangungunahan ko siya sa gusto niya. Ganon pa man, nailuto ko din yun. At yun na yata ang pinaka nakakadiring ulam na nakita ko kahit ako pa ang nagluto nun. Hindi ko rin tinikman yun kasi nandidiri talaga ako. Yung karne kasi na ginamit ko doon habang hinihiwa ko yon, napakakunat at yung atay din ganun. Tapos nung naluto ko yun ay napakaraming sebo na lumitaw sa sabaw pagkatapos kong mapakuluan yon, na parang kambing o di kaya kalabaw yung ginamit na karne doon. Basta nakakadiri talaga. Hindi ko nga kayang amuyin o tignan yung niluto ko. Kaya nagpa siya akong umuwi na lang sa amin at doon na lang ako magtatanghalian. Paglabas ko nakita ko si Mang Roger sa maliit na gazebo na kumakain habang nanonood ng balita sa TV. Pinuntahan ko siya at tinanong kung saan siya kumuha ng ulam na kinakain niya. Ang sabi niya, hiwalay daw kasi yung pagkain niya sa pagkain ni Ate Helen. Kumbaga, hindi libre ang pagkain niya sa trabaho. Napaka-weirdo talaga ng mga nangyari sa akin nung araw na yun sa trabaho, na parang napakalaking misteryo ang bumabalot sa pamamahay ni Ate Helen at sa pagkatao niya. Alam kong napapaisip kayo na napaka-OA ko naman, lutong ulam ko naman yun. Pero iba talaga yung pakiramdam ko na may kakaiba sa pagkatao ni Ate Helen, at alam kong alam din yun ni Mang Roger. Hindi lang niya sinasabi sa akin. Sa pang-apat na araw ko doon, dito na talaga nagtulap ang pinagtulapan. Nakaramdam na ako ng takot sa bahay ni Ate Helen. Nung araw na yun namalengke ulit ako at gulay na naman ang pinamili ko. Yung karne kasi, sila na ang nagpo-provide nun at ibibigay na lang nila sa akin. Hindi ko alam kung saan nila yung kinukuha o tinatago. Kasi sa refrigerator nila sa kusina, hindi naman nila doon yung nilalagay kasi wala akong nakikita. Mag-aalauna ng hapon yun, naguhugas ako ng plato ng mga oras nito habang hinihintay ko yung karne na gagamitin ko sa pagluluto. Maya-maya lang narinig kong bumukas yung gate nila kasi may pumasok na kotse at si Mang Roger ang nagbukas nun. Napasilip naman ako sa bintana kasi ngayon ko lang nakita na may bumisita sa kanila. May lumabas na nakasalamin na lalaki sa kotse na parang kaedaran ko lang rin, na nasa 29 anyos, mga ganon. Kinausap na si Mang Roger. Matagal din yung pag-uusap nila. Hanggang sa sumenyas yung lalaki sa likod ng kotse daw at doon nga dali-dali namang pinuntahan yun ni Mang Roger at may kinuha siya doon. Maya-maya lang ay nakita ko si Mang Roger na nilabas yung isang itim na plastic na naglalaman ng mabibigat na bagay. Noong una, iniisip ko pa kung anong nakalagay doon. Hanggang sa hilahin yun ni Mang Roger papasok sa garahe. Kasi mabigat yun, hindi kaya ng isang tao. Nang maipasok ni Mang Roger yun sa garahe, bumalik na ako sa ginagawa ko. Pero makalipas siguro ang 5 minuto, pumasok si Mang Roger, bit-bit yung itim na plastic na hinihila niya kanina. Pero konti na lang yun. Pagkatapos sinabot niya sa akin yun at umalis na siya. Gaya nga ng dati, napakalansa na naman nun
at dali-dali kong binuhos yung mga karne sa palanggana at hinugasan ko sa lababo. Habang hinuhugasan ko yung mga karne at hinahalukay ko yun para matanggal yung dugo, may nakapapo akong isang singsing. Pilak na singsing. May mga diamante na nakapalibot doon na sa pagkakaalam ko pambabaeng singsing yon. Nanginginig yung mga kamay ko noon habang nasa palad ko yung singsing. Maraming pumapasok sa isip ko noon at napatitig ako sa karneng hinuhugasan ko sa lababo. Alam nyo na kung ano ang nasa isip ko. Hindi ko alam pero naduwal ako noon pagpasok ko sa banyo. Yun na yung huling araw ko sa trabaho. Hindi na ako bumalik doon. May mga araw din na gabi-gabi nakakapanaginip ako ng mga taong di ko kilala sa panaginip ko. Puro sila mga babae. Hindi ako nagpaalam noon kay Ate Ellen kung bakit bigla na lang akong di pumasok. Alam nyo ba nang hindi na ako pumasok, hindi din nila ako tinawagan at hinanap. Nakakapagtaka talaga. Alam kong marami sa inyong mag-iisip na parang wala lang ang karanasan kong ito at parang tamang hinala lang ako. Pero tumatak talaga sa akin ito at nagbigay ng takot sa buhay ko. Ayaw ko namang magbigay ng salita na wala naman akong ebidensya. Kaya't ang mga pangalan at lugar sa kwento ko ay hindi nila totoong pangalan. Maraming salamat po kung hanggang dito ay nakinig pa rin po kayo. Sana po ay may natutunan po kayo at lagi po tayong mag-iingat.